ito po ay 11 days ago. At ito, mauunawaan nyo mamaya kung bakit natin ipinapakita po ito sa inyo. Kasi hanggang ngayon, hindi ko nakikita mga kababayan o wala pa akong nababalitaan na nagsaoli na o nagbalik na ng kanilang mga ninakaw sa kaban ng bayan ito pong mga diskaya. Wala pa tayong nakikita mga kababayan. Ang nakikita pa lang natin na nagbalik at sincero talaga at talagang nagsisisi sa kanilang mga ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay ito pong itong sina Yusek Bernardo. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Yung mga handang magbalik ng ninakaw nila. Itong si Henry Alcantara, nagbalik kanina ng 100 million at magbabalik pa ng iba. Ano po ngayon? Ito na. Sabi dito ni Senator ni Sir Ben Tulfo, Senator Marcoleta, legally you're right. Ethically and morally no. Yan po yung sabi dito. Bakit nga ba inuupakan dito ni Ben Tulfo? Ito pong si Marcoleta. Ito, pakinggan po natin. Ano ba problema ng mga diskaya? Ba't kung kanino pa kayo tumatakbo at pinagtatanggol pa kayo hanggang sa Senado? Bakit ito nangulim ba si Undersecretary Roberto Bernardo? Ibinalik niya po, voluntaryo, yung perang kanya nakulimbat. Anong problema mo, diskaya? Ba't hindi ka maging ganyan? The most guilty ka ito, least guilty. Humingi ng public apology. Nagpakita ng kanyang pagsisisi. Hinarap niya po yung problema. Hindi nakakubli kung kanino yung senador o abogado eh. Ang kinakailangan lang ng mga diskaya, umamin, confess, mangumpisal, magpakumbaba, magsisi. Kasi parang ang dating dito mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba ipinipilit ni Senator Rodante Marcoleta na wala daw po yung restitution sa batas mga kababayan. Pero kung iisipin po natin, di ba dapat bago sila bigyan ng proteksyon, bago sila maipasok sa WPP, sa Witness Protection Program, di ba dapat ibalik muna nila yung ninakaw nila sa kaban ng bayan? Para makita natin na sincero talaga yung pagsisisi po nila. Para makita po natin na talagang bukal sa loob mga kababayan na talagang nagsisisi po sila dahil naging kabahagi po sila ng pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino. Pero parang nakikita po natin parang hindi pa sila nagbabalik ng pera na nakuha po nila sa kaban ng bayan. Eto pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Nakita nyo na po ba na nagbalik po sila ng pera na nakulimbat po nila sa kaban ng bayan? Unang-una yung mag-asawang diskaya nga yung pinaka-most guilty dito mga kababayan at itong sinasaldi ko. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, bago po dapat ito maipasok sa Witness Protection Program, dapat talaga magbalik po ito ng kanilang mga ninakaw sa kaban ng bayan. Anyway, tuloy pa natin. Makipagtulungan at voluntaryo mo isauli, isurrender ang inyong mga nakulimbat na bilyong piso mula sa kaban ng bayan. Kayahin niyo to, ito mismo. Nagsisisi. Humihingi pa siya ng kapatawaran sa tao. Tama. Nagpipilitan po ni Senator Marcoleta, wala pong kamatayang restitution, wala daw sa batas na mauna ang restitution o pagsasauli na mga nakulimbat na pera. Bawasan na natin itong mga argumento at debate kung sino ang tama at kung sino mali. Alam nyo, konti na nga lang iisipin ko mga kababayan, kaya siguro hindi mailabas ni Senator Rodante Marcoleta yung mga pangalan nung nag-donate sa kanyang campaign funds kasi baka mamaya yung mga diskaya pala yung isa sa prominent na donator doon po sa campaign funds ni Senator Rodante Marcoleta. Ito, iisip ko lang di umano. Hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman din sinasabing hindi totoo. Yun ay nasa isip ko lang. Anyway, tuloy pa natin. Let's get it straight. Wala na pong paligoy-ligoy dito sa amin. Ang pagsasalita ni Saldi ko, pwede naman magsalita ka na lang galing sa puso. Huwag mo nang lagyan ng mga inarte mo. Maniwala ako kayo dyan sa pareho lang ng mga kulay ninyo. Wala naman kayong sasalba kahit na sinong tuturo mo. Tama! Ben Tulfo, Unfiltered. Marami sa atin nakapanood doon po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nitong nakaraang Biyernes sa banggaan ni na Senator Rodante Marcoleta at DOJ Prosecutor General Richard Fadolion. Ang issue, yung wala pong kamatayang restitution na pinagpipilitan po ni Senator Marcoleta nung siya ay sabihin po na nakaupo pa, Senate Blue Ribbon Committee Chairman, nagkaroon po sila ng bangga anong dating DOJ Secretary, si Boying Rimulya. So ibig sabihin mahidwaan po dahil hindi magkakaintindihan. Ako po yung magsasabi sa inyo na pagbabasihan po natin, sabi ito ni Marcoleta, wala daw sa batas na mauna ang restitution o pagsasauli na mga nakulimbat na pera nitong mga the most guilty na mag-asawang kontratistang diskaya dito sa sinasabing maanumalyang Ghost Flood Control Projects. Eto, tatanungin ko kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na dapat mauna muna yung pagsusuoli mga kababayan ng kanilang mga nakulimbat sa kaban ng bayan bago po sila aprubahan
sa hinihiling nila na proteksyon galing po sa gobyerno or bago po sila maipasok sa pangangalaga ng Witness Protection Program. Sang-ayon ba kayo doon mga kababayan na dapat ibalik muna yung kanilang nakulimbat para makita ng taong bayan na sincero? Ano po na sincero sila sa kanilang pagsisisi at sincero sila mga kababayan na voluntaryong nagsisisi at voluntaryong makipagtulungan sa ating gobyerno para masawata itong mga sangkot mga kababayan sa maanumalyang flood control. Diba dapat ang pinaka-importante dyan, kung talagang sincero ka, ibalik mo ninakaw mo. Ganun lang naman po kasimple. Anyway, tuloy pa natin. Let's get it straight. Wala na pong paligoy-ligoy dito sa amin. Bawasan na natin itong mga argumento at debate kung sino ang tama at kung sino mali. Kung gugustuhin nitong mga diskaya na maging state witness at sumailalim sa State Witness Protection Program ng Department of Justice, abay, lumapit ka, mag-apply ka, sumailalim ka sa panuntunan ng DOJ, Department of Justice. Siguro, Tama. sinasabi po ng chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Pampilo Lacson, di mag-apply ka uli. Kasi nangyari po noon, medyo nag-iwan ng masamang panlasa kay Senator Marcoleta doon sa kanilang mga kung ano man nangyari doon back then nung siya chairman ng Blue Ribbon Committee at DOJ Secretary si Remulla pa. In short, meron na po silang hidwaan nitong dating chairman ng Blue Ribbon Committee, si Marcoleta, at itong si Boying Remulla. Sa anumang kadahilanan, ayoko na ho balikan. At ang gusto ko, let's move forward dito. Ang kinakailangan lang dito, Kasi biruin nyo kasi mga kababayan, ito kaya kasi nagkaroon ng hidwaan yung dalawa. Kasi kung makikita po ninyo mga kababayan, di ba ipinipilit nga ni Rodante Marcoleta na maaprubahan itong mag-asawang diskaya doon po sa Witness Protection Program. Kaso nga lang, ang sinabi ni former Secretary Boying Remulla na dapat daw talagang ibalik muna yung mga nakulimbat o mga ninakaw sa kabanang bayan para makita na sincero po talaga at talagang paano ba? Talagang pasado sila na mabigyan ng proteksyon galing po sa gobyerno. Kasi kung hindi mo naman ibabalik yung ninakaw mo, para saan pa? Parang ang mangyayari dito, poprotektahan ng gobyerno yung taong most guilty. Taong pinaka nagnakaw sa kabanang bayan. Eh hindi naman po pwedeng ganon. na mga diskaya, umamin, confess, mangumpisal, magpakumbaba, magsisi, makipagtulungan sa gobyerno at voluntaryo mo, isauli, isurrender ang inyong mga nakulimbat na bilyong piso mula sa kabanang bayan sa proyekto po ng sinasabing maanumalyang flood control project. Dito po tayo sa sentro muna. Ang tawag dito, remorse. Pagsisisi na sinasabing kaloob-looban mo na nagsisisi ka, nangungumpisal ka na, ilalabas mo na. Siyempre, kung ikay nagsisisi at Yung isa pang meaning niyan mga kababayan, repent. Ano po, repent. Ewan ko lang yun yung isa pang meaning ng pagsisisi ata, yung repent. nangungumpisal ka, O repent, repentance, ayan. lalapit ka, ikaw ang kinakailang lumapit, ikaw ang nangangailang lumapit, ikaw ang inakusan ng ulimbat at napagkulimbat, ikaw ang the most guilty. Siyempre, magpakita ka ng sinseridad. Huwag mo ikuble kayong mga diskaya. Kung sino abogado nyo, kung sino pang tatayo at pinapanigan kayo dahil may kasabihan po tayo, whatever is legal may not be morally right. Ito po, Tama. legality is a minimum standard, not moral ceiling, and we must use ethical reasoning beyond just following the code. Tama. Malinaw po yan. You may be legally right but you are morally wrong. Oo nga, tama naman itong si Senator Marcoleta. Ang restitution na pagsasauli kapag nagkakasuhan o may desisyon ng korte, natural, sisentensyahan ka kasama sinasabing restitution, pagbayad. Iyon ang legal na proseso. Pero ang pinag-uusapan po rito yung integridad, kredibilidad dito po sa taong gustong maging state witness. Pero pinag-uusapan po rito yung konsensya. Yung taong nangulimbat, konsensya, lumalapit ka, nagsisisi ka sa pangyayari. Na nasangkot ka o talagang voluntaryo ka lumapit dahil nagsisisi ka dahil hindi naman siguro may sakatuparan itong mga anomalyang pangungulimbat nito mga kontratistang malalaki, the most guilty, the least guilty, at saka mga DPWH, of course, dito sa mga kasapakat ng mga senador at congressman, kung hindi itong may papel, kung hindi dito sa mga kontratista na to. Tama. Kasi tingnan nyo mga kababayan bakit ko nga ba ipinapakita sa inyo to kahit 11 days ago na yung nakalipas mga kababayan? Kasi kanina may nakita tayong video na kung saan mga kababayan, ito nga yung isang patunay ng talagang sumusunod sa sinasabing restitution mga kababayan o pagbabalik ng ninakaw sa kabanang bayan. Ito kung titingnan nyo, di ba itong si ex-DPWH Engineer Henry Alcantara nagsoli ng 110 million sa government bilang bahagi ng restitution. Ngayon ang tanong natin, ang mga diskaya ba, ang mag-asawang diskaya ba, nagbalik ba ng kanilang nakaw na yaman? Diba? Nagbalik ba ng kanilang mga ninakaw sa kabanang bayan? Ito, tanong lang natin yan So ito, kung titingnan nyo, panoorin nyo to. Ngayon po ay nasasaksihan nyo ang cash turnover. Ito po ay parte ng restitution. O, ganito karami yan mga kababayan, 110 million pesos. Ayan Ay, wait lang, masyado malaki.
Ito, yan. Ganyan karami yung 110 million pesos, mga kababayan. Paano pa kaya yung bilyon-bilyon na nakulimbat ni Saldico? Diba yun, mas marami yun. Lalo na mga kababayan din yun sa mga diskaya. I think bilyon-bilyon din yun. Ito, 110 million pesos, mga kababayan. Ibinalik po yan ni Henry Alcantara. Anyway, tuloy pa natin. Dito po si Attorney Emilio San Lamesa, Gomez, no? para po para tatawanan ang kanyang kliyente na si Engineer Henry Alcantara para pangunahan ang pagka-turnover ng what appears to be 110 million pesos in cash. Kasama ang kanyang abogado, isinauli ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang 110 million pesos cash sa Department of Justice o DOJ kanina. Nandoon din ang kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines at Bureau of Treasury para saksihan ang turnover ng pera na bahagi ng tinatawag na restitution. Ayon kay Acting DOJ Secretary Frederick Vida, parte pa lang ito ng halaga na nakulimbat o iligal na kinuha ni Alcantara mula sa pamahalaan kaugnay ng flood control projects. Basically, this would fall under amounts of money unlawfully obtained by Engineer Henry Alcantara. Mula sa DOJ, susuriin ng Land Bank at Bureau of Treasury ang pera kung walang peke at bibilangin ang aktwal na halaga. Saka ito ililipat sa pangangalaga ng Bureau of Treasury. Pagkatapos din po nito, Grabe, no? naman po ng Bureau of Treasury, kasama po ang mga kapatid natin sa Land Bank. Buti na lang, mga kababayan, meron tayong magaling na presidente. Dahil kung wala, malabo nang maibalik yan. Kita nyo kung gaano kadaming pera? 110 million pesos pa lang yan. Pero kita nyo kung gaano nakadami, mga kababayan. Kaya nga ako talaga, suportado ko ang presidente sa paniningil niya dito po sa mga mandarambong na ito. Anyway, tuloy pa natin. Para po i-validate yung cash out itong halagang nasa atin. Grabe, Dagdag no? pa ng DOJ, nasa 300 million pesos ang inaasahan na kabuuang isasauli ni Alcantara batay sa deklarasyon nito na kanya nakuha at pagpapakita ng good faith o pagiging sincero. Umaasa silang bago matapos ang taon ay may kasunod pang maibabalik. Nilinaw naman ng DOJ na hindi garantiya ang pagsasauli ni Alcantara ng pera para siya ay maging state witness o hindi makakasuhan. Pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. So mahalagang bahagi ho to. Ayon kay Vida, wala ring impormasyon ang DOJ kung saan galing ang pera at kung ito ay tinago o winidraw sa bangko. Samantala, binigyang diin ng abogado ni Alcantara na sincero ang kanyang kliyente na isauli ang pera. Umaasa rin aya si Alcantara na maging isa sa batayan ito ng DOJ na siya ay maging state witness. Yun pong inaasahan namin. Sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya. Kasi nga tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging Dapat ganito din ang gawin ng mag-asawang diskaya, mga kababayan. Hindi pwede na gugustuhin nila na mapabilang po sila sa Witness Protection Program o sa WPP pero hindi naman po sila sincero. Di sila nagbabalik ng kanilang mga nakaw na yaman, di ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. testigo sa ongoing na mga investigasyon. Samantala, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay naasahan din na magsasauli ng 7 million pesos sa gobyerno kaugnay pa rin ng iligal nilang kinita sa flood control projects. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ngayon, mga kababayan, balik tayo dito. Kung si Henry Alcantara nga nagawa yun, kung ito nga sina Yusek Bernardo, mga kababayan, talagang willing magbalik ng kanilang mga nakulimbat sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng maanumalyang flood control, bakit hindi kayang gawin ng mag-asawang diskaya? Sa laki ng kinita nila, sa laki ng kanilang naging kapakinabangan sa kaban ng bayan, diba? Yung mga pera na nadali nila, gusto pala nilang mapabilang sa Witness Protection Program, ipakita nila na sincero sila. So ito, ituloy pa natin. In other words, the crime was consummated. Yun hong krimen, yung hong pagnanakaw, pangungulimbat, yung bagay na illegal na hindi mo ginawa, ninakaw mo, niloko mo ang taong bayan, wala kang proyekto, ghost lahat yan. Yung ibig sabihin yun. Ang punto po natin dito, gusto mong maging state witness. Hindi mo na kailangan si Marcoleta o abogado mo, kusa na. Hindi na gagawa ka ng kondisyon, pinag-uusapan konsensya. Totoo ba sa kalooban mo na nagsisisi ka? There's such thing as remorse, kaya ako lumapit, nangungumpisal ka. O ngayon, dahil nangungumpisal ka, sa batas ng tao, gawa ng tao, legal na proseso, pero may kataas-taasang batas, yung ethical and moral standard, saan ba yan?
Sa batas na ng Diyos yan. Sino bang nakaupo sa konsensya mo? Si Satanas o ang buong may kapal? Hindi batas ng tao ng pagduduldulan. Nasa panig po ako ni Prosecutor General Richard Padulyon kung pag-uusapan ay proseso. Hindi lang legal, kundi pati moral na aspeto, yung sensibilidad, kredibilidad at integridad ang dahilan para maging state witness ka. Mga the most guilty pa naman. Of course, may mga least guilty. Lumapit na. Kung kinokontra nitong si Senator Marcoleta at pinipilit na siya'y tama, hindi naman to debate at argumento sa pagitan ng dalawa nila ni Padulyon. Nililinaw po natin dito. Pinag-uusapan natin dito yung proseso. Ang proseso na maging state witness. Let's not be non-partisan dito. Wala tayong pinapanigan, pero maninindigan. Anong ibig sabihin? We don't take side, we take a stand for what is right. Iba po yung aking nakikita. Kung ngayon po ay naniniwala o hindi. Simple lang naman po. Pag ikay witness, gusto mo maging witness, lumapit ka, mangumpisal ka, aamin ka, magsisisi ka, voluntaryo mong isasauli, voluntaryo, kusang loob, walang pumipilit sa'yo. Huwag mo nang antayin pa ang batas. Sinusuuli mo hindi ito pilitan. Ngayon, Kasi mga kababayan, isipin nyo, mahirap naman gawing state witness yung mag-asawang Diskaya kung hindi naman sincero. Di ba marami nga silang marami silang drama. Alam niyo yung dama at yung drama, mga kababayan, sa madalit salita, marami silang inarte. Na kesyo hindi na makikipagtulungan, na kesyo ganito, ganyan, na kesyo walang patutunguhan, malabong na maaprubahan yung kanilang request para maging kabahagi ng Witness Protection Program. Alam niyo, parang ang dating pa dito, kailangan na gobyerno pa yung makiusap sa mag-asawang Diskaya para makipagtulungan. Kung tutuusin, dapat naman talaga nilang gawin na makipagtulungan sila o makulong sila habang buhay. Kaya nga kung ako, mga kababayan, talaga, dito sa mag-asawang Diskaya, much better, ibalik na lang nila yung mga nakulimbat nila sa kabanang bayan. At at the same time, makipagtulungan sila sa gobyerno para masawa tayo mga sangkot sa maanumalyang flood control. yun, kung ayaw mo, then may karapatan din siguro basihan. Integridad yun eh. Kung talagang totoo ka at gusto mo talagang sasauli, wala ka talagang, Sus Mariosep, huwag mo nang antayin kung sino magtatanggol sa iyo. Kung senador man yan, abogado, gusto mo pala maging statement, sa ka ng gobyerno. Kung ano yung mga code, kung ano yung mga patakaran, sundin mo. Huwag na tayo maging legalistic dito. Huwag naman maging demanding, hihingi ka ng mga kondisyones bago ka sasailan ng state witness. Ang masama po rito, natawa ko, doon daw sa kanilang ina-apply na pagiging state witness. Sabi nila, actually, hindi itong tamang forum sa DOJ. Doon na nagkaroon ng sagutan ka nung Biyernes. Mga boss, dapat malaman ng taong bayan para hindi tayo nagpapaniwala agad sa nagmamagaling dyan. Maraming eksperto, maraming nagmamagaling na para sila lang magaling sa mundo. Nakapagbilang mo, yayarihin ka. So hindi ito debate, mga argumento. Ang importante rito, yung tao. Pero ano bang pagbabasihan? Nasabi ko na po, hindi po ako eksperto, hindi po ako abogado, investigator po ako sa media, journalist po ako, advocate po ako, executive po ako. Kahit na paano naman mga bossing, hindi naman po tayo nagsasalita tulad ng iba dyan mga vlogger, sige lang ng sige. Kasi kami, may mga research team din po kami, may mga abogado rin po kami. Gabay din po kami ng legal at meron po mga akademya. Kasama po yan, hindi po basta nag-iisa, nagsasalita po tayo, nagmamagaling. Kung anong nasa utak na ilalabas na. To be clear, mga kababayan, tayo, may mga researcher din tayo. Sinasahudan kada buwan. Meron din tayo, mga kababayan, na mga editor na sinasahuran kada buwan. Meron din tayo, mga kababayan, na council na talagang bago tayo mag-vlog, kinakausap natin pagka medyo sensitibo yung mga balita. Meron tayo niyan, mga kababayan. Ito para alam nyo lang. Ano po, meron tayong researcher para alam nyo lang. Kaya on the spot, pag may nagtatanong, on the spot na sasagot natin yan. Kasi meron tayong researcher. Anyway, ituloy pa natin. Di po ganun. Kaya hindi mahalaga rito sa atin kung sino magaling dyan. Ano po ba ang tama? May batas ng Diyos at batas ng tao. Saan po kayo doon? Pag-uusapan po natin yung pinagsasabi kasi ng dating DOJ Secretary, si Remulla, na ngayon ay ombudsman. Ang pinag-uusapan dito ay yung mga nakaupo sa Department of Justice at yung prosesong ipapatupad nila patungkol sa Witness Protection Program. Meron po silang pamantayan. Huwag masyado tayo maging legalistic. Let's be more practical. Let's be more discerning. Let's be more critical. Paano mo bang suriin yung tao kung nagsasabi ng totoo? Nagsasabi ng niloloko ka o ginagamit ka? Paano mo malalaman? Discernment ang tawag doon. Siyempre, pag discernment, anong gagawin mo? Pagbabasihan mo. Legal, moral, ethical. Marami po yan. Yung pong pagpapalabas ng series ng pagsasalita ni Wait lang natin, mga kababayan. Kung titingnan nyo kasi, yung gusto kasi ni Ombudsman Boying Remulla, na dati pong DOJ Secretary, kung pagbabasihan po natin yung gusto po niya, morally po yun. Kasi, di ba, ang taong bayan, gustong masaksihan kung talagang sincere, yung tawag dito, yung pagsisisi nito pong mga sangkot sa maanumalyang flood control. At ngayon nakikita na natin kung sino yung mga sincero. Sino ba yung mga sincero dyan? Katulad ni Henry Alcantara. Sincero po siya. Nagbalik siya ng ilan sa mga nakaw na nakulimbat nila sa kabanang bayan. Ito pong si Yusek Bernardo. Sincero. Kasi handang magbalik ng mga nakulimbat nila sa kabanang bayan. Etong mag-asawang Diskaya ang hindi po talaga sincero. Tapos ang pinakamasakla pa dito, mukhang ipinagtatanggol pa di umano ni Senator Rodante Marcoleta.
Ano po, anyway, tuloy pa natin. Ni Saldico, Series 1, Part 2, talagang sinadya po lang i-series yung timing po dito sa sinasabing nangyari kahapon. So, may makikita mo concerted effort, sumasabay. Pero kung ako, para simple na lang, may part 1, may part 2, meron ka pang fast cut yan, meron ka pang production. Pwede nga naman magsalita ka na lang galing sa puso, wag mo nang lagyan ng mga inarte mo. Maniwala ako kayo dyan sa Tama. pareho lang ng mga kulay ninyo, wala naman kayong sasalba kahit na sinong tuturo mo. The more tuturo mo, maraming to. Pag magturo ka, Saldi, ganyan. Kasi pag nagturo ka ng ganyan, tatlo sa'yo eh. Huwag na tayo maglukuhan. Ito pong mga nangyayari, maging mapanuri po tayo. Wag po basta-basta tayong manindigan. Tingnan po natin ang mga bagay na dapat makita. Ako po ay naninindigan, hindi po kung sinong Oo, isa pa si Bryce, mga kababayan, Bryce Hernandez. Isa din po yan, mga kababayan, na talagang sincero. Kasi kita nyo naman po, talagang nagbalik. Ano po, ng mga, yung mga nabili niya, yung mga mamahalin sasakyan, at handang magbalik ng pera. Ewan ko lang kung nagbalik ng pera, mga kababayan ha. Pero doon yung makikita yung mga sincero talaga. kung kanino po ako, kung sa administrasyon o posisyon, independente po ako nagsasalita. Tamaan kung sinong tamaan, sa ngalan ng katotohanan. Wala po akong masamang tinapay, ito'y trabaho lang. Kasimple lang pong aking mga sinasabi. Kamakailan, si Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, naisauli na po yung kanyang mga umano'y nanakaw mula sa gobyerno. Ayon po kay Senator Sherwin Gatchalian. Una sa lahat, si Bernardo raw ay humingi ng public apology. Nagpakita ng kanyang pagsisisi. Pangalawa, ibinalik niya po, voluntaryo, yung perang kanya nakulimbat. Anong problema mo, Diskaya? Ba't di ka maging ganyan? The most guilty ka ito, least guilty. Pangatlo, hinarap niya po yung problema. Hindi nakakubli kung kani-kaninong senador o abogado eh. Tulad ng ibang nag-a-apply para maging state witness, ang ginawa niya dito sa bansa, anong pagkakaiba? Bakit ito nangulimbat? Hindi naman ganun kalaking pangungulimbat. Parang pangungulimbat ng mga Diskaya. Kung kani-kanino pa mga senador, congressman ang nilalapitan para ipagtanggol kung sino-sino pa. Kaya tuloy nagkakawindang-windang. Mga mag-asawang Diskayahin niya to, ito mismo. Nagsisisi. Sinauli na, voluntaryo. Yun ang gusto makita ng tao. Kaya itong sinasabi po natin dito kay Bernardo, galit din po ako dyan sa mga taong nangungulimbat. Hindi naman siya tumakbo. Kita niya po yung kanyang pahayag, may pagsisisi. Humihingi pa siya ng kapatawaran sa tao. Ano bang problema? Ito pa nga mga kababayan yung gusto kong makitang magbalik din eh. Yung nai-issue sa 51 billion. Di ba kung talagang sincero yun, dapat ibabalik niya yung 51 billion kasi binabaha din naman ng Davao City, di ba? Diba mga kababayan, dapat magbalik din yon. Problema ng mga Diskaya, ba't kung kanino pa kayo tumatakbo at pinagtatanggol pa kayo hanggang sa Senado? Tapos hihingi pa kayo, tatanungin niyo pa, ano nangyari sa akin, DOJ? Kakapal na mukha niyo. Kumusta yung sana yung status po namin sa WPP kasi That's beside the point. You have to settle that with the DOJ, not with the Blue Ribbon. Kakapal na mukha niyo. Para sa akin, pagiging state witness ako, to become a state witness, may bahagi mo yung sinasabing Memorandum of Agreement o MOA na kinakailangan mong permahan. Restitution means isa sa uli mo at isinusumpa ko po, I pledge to return the money. Kung maaari pa, sasauli ko. Ang sinasabi ni Senator Gatchalian is not saying that he was completely accurate. At least, may posibilidad ng katotohanan. Dito sa Diskaya, hindi mo malaman kung nagsasabi ng totoo. Nanloloko ba ito? Nakakaloko nga kung minsan. Ang itsura lang itong madala. Kulang na lang. Buhusan mo ng bumukol. Sa panahon ngayon, nakakainit na ng ulo ang mga nangyayari sa bansa natin. Hindi po ako yung kanino ka ba? Administrasyon ka ba? BBM ka ba? Sara ka ba? Stop! Wala akong pakialam. Magsasabi ng katotohanan kung ano dapat malaman ng tao. Ang gobyerno, ginawa ng tao. Pag titingnan po natin preamble, we the people. Ibasahin niyo po yan. This is Bitag Live. So yan mga kababayan, kung titingnan nyo kasi ang point kasi dito, parang ipinagtatanggol pa nung isang senator, itong mag-asawang Diskaya. Kung susundin naman talaga ang batas mga kababayan, wala nga naman sa batas yung restitution, yung pagbabalik muna bago mga kababayan yung proseso. Pero kung titingnan po natin morally, kailangan po talagang makitang sincero yung isang taong nakikiusap na siya ay maging kabahagi ng WPP. Ano po, so ngayon, dun sa dalawa, mas sinusuportahan ko yung sinasabi ni Secretary Boying Remulla na morally mga kababayan. Kailangan talaga nating makita na magbalik sila ng nakulimbat nila. Ano po sa kabanang bayan. Para sa akin, in my personal opinion. So kayo, kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo? Dapat ba na ibalik muna yung ninakaw sa kabanang bayan bago tingnan at obserbahan kung ito bang isang tao nararapat na maging kabahagi ng Witness Protection Program or WPP? Or di kaya naman mga kababayan, idaan sa proseso itong taong ito at sa huli na magbalik ng ninakaw na pera sa kabanang bayan. So kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa mga topic na ito.